Hi everyone, welcome back sa aking channel na GTR Math Tutorial at Facebook na RJ Enseñado. So for today's video ay magdi-discuss tayo ng another set of age problems. Maraming mga nahihirapan dito sa age problems pagdating sa civil service exam, tsaka sa mga iba pang mga test na involved sa age problem. So meron tayong 5 dito, lahat na itong problems na ito ay nanggaling sa aming GC na pinagsama-sama ko. Okay, so try nyo munang sagutan, i-post muna, and then i-comment nyo yung mga sagot nyo sa 5 numbers na ito. Okay, so let's start. Sagutan na natin. Hindi ko talaga nilagyan ng choices. Nung sinend sa akin to sa GC, may mga choices, pero tinanggal ko para masanay na paano ba mag-solve ng age problem kahit walang mga choices. Pag may choices, pwede tayong mag-trial and error. Okay? So sagutan na natin. Number 1, para nga pala sa karagdagang mga age problems, pwede niyong i-search sa aking YouTube. Marami ako niyan. Age problem, i-search niyo lang. Age problem, lagyan niyo ng GTR Math. Marami na akong mga age problem na nagawa na naka-upload po dito sa aking YouTube. Ayan, GTR Math Tutorial. Okay, so type niyo lang po yan, age problem GTR Math. Okay, so sagutan na natin ang problem natin. So number 1, Gabriel presently aged 34 years and Michael is currently 4 years old. How many years from now will Gabriel's age be twice that of Michael's? Okay, so sa ganitong mga age problem, ang ginagawa ko dyan ay gumagawa tayo ng table. So lagyan lang natin ng pangalan dito, Gabriel and then Michael. So pwede, ayan, Gab na lang and then Michael. Ayan, Mike. Okay, so lagay natin presently, aged at 34 years. So lagyan natin yung present, yun yung now. So given ang age ni Gabriel ay 34 years old now, so lagay natin dito. Tapos si Michael naman currently 4 years old. So 4 years old. So ang tinatanong, how many years from now will Gabriel's age be twice that of Michael's? So ilang taon daw from now? So maglalagay tayo ng another column. Hindi natin alam kung ilang taon, yun nga yung tinatanong. So maglagay tayo ng variable x years from now. Okay? So pag x years from now sa future yan, so ibig sabihin mag-add tayo ng x. Ang expression sa age ni Gabriel x years from now ay 34 plus x. Tapos si Michael naman ay 4 plus x. So ngayon buuin na natin ang ating equation. So sabi, how many years from now will Gabriel's age? So dito tayo kukuha sa column na ito. Sa x years from now, Gabriel's age, isa-isahin natin. Gabriel's age, so nasan yung age ni Gabriel? X years from now, ito yon. So we have 34 plus x. And then Gabriel's age B, etong B, ang ibig sabihin na itong B ay equal sign. So Gabriel's age, 34 plus x equals twice. Twice, ibig sabihin nakamultiply sa 2. Twice that of Michael's. So, nasan ba ang age ni Michael? Age ni Michael, x years from now is 4 plus x. So, multiply lang natin dito, 4 plus x, then just solve for x. So, solve natin yung x. May 2 tayo dito, may parenthesis. So, i-multiply muna natin ito. So, just copy 34 plus x equals 2 times 4, we have 8. 2 times x, so we have positive 2x. And then, pagsamahin natin yung x. May dalawang way nga pala tayo sa pagsusolve nitong pagsusolve ng x. Yung isa nag-add both sides, yung isa naman nagtatranspose lang. So pakita natin parehas kung paano ba gamitin yon. 34 plus x equals 8 plus 2x. So itong una gawin natin yung tinatranspose, pagsamahin natin yung positive x and then si positive 2x sa kabila, ilipat lang natin ito sa kabila. And then si 8 naman, dito naman sa kabila si 8. Si 34 walang nangyari, kinopya lang natin. Si positive 8, pag lumipat, magiging siyang negative 8 equals, etong 2x, kopyahin lang. Si positive x lumipat, magiging siyang negative x. So therefore, 34 minus 8, so that is equal to 24 equals, may invisible na 1 ito, 2x minus 1x, so that is equal to 1x or simply, hindi na sinusulat yung 1x na lang. Okay, so sorry dito, 34 minus 8, so that is equal to 26. Okay, so therefore, the value of x is 26. Or dito naman sa kabila, yung nag-a-add tayo, nag-a-add ng both sides. So we have positive x and then positive 2x. Pwede nating subtract x to both sides. Kailangan opposite lagi para ma-cancel out ito.
So ang matitira dito, 2x minus x, x na lang. Tapos itong 8, tanggalin natin, ilipat sa kabila. So subtract 8 to both sides. So therefore, maging sagot, same answer, 34 minus 8. So that is equal to 26 equals x. So i-checking natin kung tama yung sagot natin. So yung age nila now, 34 at 4. Yung x years from now, mag-add tayo. Ang x daw natin ay 26. So add tayo ng 26 sa age nila, 34 plus 26. So that is equal to 60. And then 4 plus 26, that is equal to 30. Okay, check natin. Sabi, Gabriel's age, ito yung age ni Gabriel, will be twice that of Michael. So tama, pag tinwice natin itong 30, 30 times 2 ay equal siya dito sa 60. So therefore, tama yung sagot natin na 26. Okay, so next number, number 2. At present, the ratio between the ages of Arun and Deepak is 4:3. After 6 years, Arun's age will be 26 years. What is the age of Deepak at present? Okay, so age problem na may kasamang ratio ito. Ayan. So, kagaya kanina, gawa tayo ng table. Ilagay natin yung pangalan nila. We have Arun and Deepak. So, palitan ko lang ng kulay. Okay, so we have Arun and Deepak, A and D na lang. Tapos at present, so yung present, yun yung now. So ang sabi at present, the ratio between the ages of Arun and Deepak is 4:3. Ibig sabihin ng 4:3, may nakamultiply na constant number sa 4 tsaka sa 3. So lagay natin yung constant number na yun ay x. So therefore, ang age ni Arun ay 4x, si Deepak naman ay 3x. So sabi after 6 years. So after 6 years, lagay natin dito. After 6 years, yan yung 6 years from now. So ibig sabihin, after 6 years, mag-add tayo ng 6 dito. So ang expression para sa after 6 years ay 4x plus 6 and then we have 3x minus 6. So buuin na natin ang ating equation. So sabi after 6 years, so dito tayo kukuha ng ating expression. Arun's age. So Arun's age, ito yon. 4x plus 6 will be, ang ibig sabihin ng will be ay equal sign and then 26 years. So equals 26. So ito na ang ating working equation. 4x plus 6 equals 26 and then ang hinahanap natin, what is the age of Deepak at present? Okay, so ang hinahanap pala natin, age ni Deepak. Ito yung hinahanap natin. Age ni Deepak ay 3x. Bago natin makuha itong 3x, isolve muna natin itong x dito sa ating equation. Okay, so solve natin si x. Pagsamahin natin si positive 6 at si 26. So subtract 6 to both sides. Okay? Or pwedeng transpose. Ayan, so we have 4x is equal to 26 minus 6. That is equal to 20. Then, divide both sides by 4. So therefore, the value of x is equal to 20 divided by 4. That is equal to 5. So hindi pa pala ito yung final answer. So huwag na natin in-circle muna. So ang value ng x ay 5. Ang tinatanong natin ay age ni Deepak. So ang age ni Deepak at present ay magiging 3. So we have 3 times 5 equals 15. So magiging sagot natin, age ni Deepak now ay 15 years. So 3 times the constant of variation natin na 5, kaya naging 15. Si Arun naman, ang age now ay 4 times 5, so we have 20. So pag chinek natin, ayan, 20 at 15, ang ratio niyan ay 4:3. So tapos Arun's age will be 26 years after 6 years. So 20 plus 6, mag-eksakto dito sa 26 yan. Okay, so next number. Number 3. Mark is now 7 years older than Sam. If in 4 years, Mark will be twice as old as Sam, how old will Mark be in 6 years? Okay, so buuin natin ang ating expression para dyan. So gawa tayo ng table. So sabi si Mark daw tsaka si Sam. Okay, so lagay natin Mark and Sam. So nakalagay dyan is now 7 years older than Sam. So lagyan natin ito ng now. So dalawang way pala para i-represent natin itong age ni Mark tsaka ni Sam. Pwedeng i-let natin si Sam. Mark is now 7 years older than Sam. Mas matanda daw si Mark. So plus 7. 7 years older than Sam.
So si Sam hindi natin alam kung anong age ni Sam, pwede nating ilagay ang age ni Sam ay X. So kung si Sam ay X, si Mark ay magiging X plus 7 kasi 7 years older siya. Pwede naman kung ang gusto nyong pwedeng X plus 7 at X, pwede naman kung ang nilet nyong X ay si Sam, pag ang nilet nyong X ay si Sam naman, dahil si Mark ay 7 years older, magiging X minus 7 naman si Sam. Okay? So kahit alin yan sa dalawa, tama yan. Okay? So ito na lang isa para mas malinaw, para kasi nakalagay older than Sam, kaya plus ang gagawin natin. Baka may malito pa kapag binaligtad natin. Okay, so Mark is now 7 years older. So X plus 7 si Mark, si Sam naman ay X. So sabi, if in 4 years, so mag-add tayo ng table dito. Ito yung 4 years from now. So 4 years from now, mag-a-add tayo ng 4 years sa age ni Mark at saka ni Sam. So magiging X plus 7 plus 4, tapos si Sam naman ay X plus 4. So, syempre, masisimplify itong X plus 7 plus 4, 7 plus 4. So, magiging itong X plus 11. So, dito tayo kukuha ng ating equation, working equation, dito sa 4 years from now. Okay, so sabi, if in 4 years, Mark, so dito na yon, if in 4 years, Mark, age ni Mark, so that is X plus 11. Okay, so we have X plus 11 will be, ibig sabihin ng will be ay equal sign. Twice as old as Sam. So twice as old, ibig sabihin 2, imumultiply natin sa age ni Sam. Ang age ni Sam, 4 years from now ay X plus 4. So ano yung tinatanong dito? How old will Mark be in 6 years? Ito yung tinatanong natin ha. Mark in 6 years. Pero itong now muna. Punta muna tayo sa now bago natin kuhanin itong in 6 years. So itong in 6 years, mag-a-add lang tayo ng 6 sa age ni Mark now. So ang gawin lang natin, solve for X. Pero tandaan, ang value ni X, yun ay ang age ni Sam. Ang hinahanap natin ay age ni Mark in 6 years. So yan yung common mistake dito kasi pag na-solve nyo yung X, baka ma-excite, nakala yun na agad ang sagot. Ang hinahanap natin ay age ni Mark, hindi age ni Sam. Okay, so solve natin yung X. Distribute muna. So we have X plus 11 equals 2 times X, so that is equal to 2X. 2 times positive 4, that is equal to positive 8. So ngayon, solve natin yung X. So pagsamahin lang natin yung X tsaka yung constant sa kabila. Itong X ilipat dito sa 2X. Ito namang positive 8 ilipat dito sa 11. So therefore, magiging siyang, copyin lang natin itong 11. So dito natin isulat. So we have, just copy 11. So we have 11. Itong 8 lumipat, so magiging minus 8 na siya. Equals, itong 2x, kopyahin lang. Si x lumipat, so magiging negative x yan. So therefore, 11 minus 8, that is equal to 3. Equals 2x minus may invisible na 1 yan, 2x minus 1x, that is equal to 1x or simply x. So the value of x is 3. Pero hindi pa yan yung sagot dahil ang hinahanap natin ay age ni Mark. Ang age ni Sam now ay 3. Tapos ang age ni Mark now ay 3 plus 7, so that is equal to 10. Pero ang hinahanap natin ay how old will Mark be in 6 years? Final answer, ito yung now. So we have 10 plus 6 dahil in 6 years ang tinatanong, the final answer is 16. Okay? So next number, number 4. Ashley is 4 times as old as Maria. 5 years ago, the sum of their ages was 50. How old are they now? Okay? So how old are they now? So tinatanong, how old are they now? Ang walang ng color. Okay, so how old are they now? So lagay tayo ng table dito. So we have Ashley and Maria. Okay, so lagay natin Ashley and Maria. Okay, so may nakalagay dito, Ashley is 4 times as old as Maria. So yun yung now. So assign tayo ng variable. So mas matanda si Ashley. Ashley is 4 times as old. So si Maria, lagyan natin si Maria ng X. Tapos si Ashley is 4 times. 4 times as old as Maria. So i-multiply natin sa 4 yung age ni Ashley. So 4x. Okay? And then we have 5 years ago. So another column, maglagay tayo ng 5 years ago.
So ago, ibig sabihin, subtract tayo ng 5. So expression para sa 5 years ago ay 4x minus 5 and then x minus 5. So ang tinatanong, how old are they now? Ayun, now. So ito yung hinahanap natin, 4x and x. Yun yung kailangang isolve. So buuin natin yung equation. Sabi dito sa second statement natin, 5 years ago, the sum of their ages was 50. So dito tayo sa column na ito, kukuha. 5 years ago, itong column na ito, the sum of their ages. So i-add lang natin ang kanilang ages. Age ni Ashley, 4 years from now, lagyan lang natin ng parenthesis para malinaw. Age ni Ashley plus age ni Maria, x minus 5, was, ibig sabihin ng was ay equal sign, 50. So was 50. So therefore, yan ang ating working equation. So just solve for x. Pagsamahin natin itong 4x at x. So may 1 ito na invisible. 4x plus 1x. So that is equal to 5x. And then we have negative 5 plus another negative 5. That is equal to, i-add pero negative ang sign. Negative 5 plus negative 5. So we have negative 10 equals 50. Solve for x. So we have negative 10. Ilipat sa kabila. Pag nilipat, magiging positive 10 yan. Or simply add 10 to both sides. So parehas lang yan. Maka-cancel out na ito. So we have 5x is equal to 50 plus 10. That is equal to 60. Then last step, divide both sides by 5. So therefore, the value of x is 60 divided by 5. That is equal to 12. So yun na yung magiging age. Age ni Maria ay magiging 12. Tapos, ang age naman ni Ashley, 4 times 12. So therefore, 48. So ito yung answer natin. 48 and 12 ang kanilang age now. So i-checking natin. Kunin natin yung 5 years ago. Ang sum daw nila ay 50. So checking 5 years ago, 48 minus 5. So that will be 43. 12 minus 5, that is 7. Okay, eksakto pag inad 43 plus 7, that is equal to 50. Okay, so last number. Number 5. So, palitan ko ng kulay muna. Number 5. So, the sum of the ages of two children is 16 years. 4 years ago, the age of the older child was 3 times the age of the younger child. Find the present age of each child. Okay? So, itong problem na ito, pwede tayong gumamit dito ng 2 unknowns, pwede rin namang 1 unknown. So, para mas madali, ang gagamitin natin, 1 unknown na lang. The sum of the ages of 2 children. So 2 children, lagyan na lang natin yung 2 children, walang pangalan. So lagyan na lang natin ng younger at older. So hinahanap, find the present age of each child. So yun yung now. Okay, so maglagay lang tayo ng x kahit saan dito sa younger at older. Kung saan nyo gustong ilagay, kahit naman saan dyan, same answer yung kakalabasan natin. May iba lang yung expression pero same answer pa rin. So ilit natin si younger ay x. Kung si younger ay x, ano ang magiging age ni older? So ang sabi, the sum of the ages of 2 children is 16 daw. 16 dapat ang age nila, ang sum. So kung si younger ay x, ang magiging expression kay older ay magiging 16 minus x. Okay? So 16 minus x. So para 1 unknown na lang tayo. Kasi pag nag 2 unknowns tayo, magiging x plus y yan. Tapos, eto magiging 16. Tapos pag sinold natin si y, magiging ano lang yan, 16 minus x. So para pag dumiretso na tayo, dahil ang age ang sum nila ay 16, so automatic kung si younger ay x, si older automatic ay 16 minus x yan kasi ima-minus lang natin sa 16 dahil ang sum nga nila, ang sum ng age nila ay 16. Okay, so yun na yung shortcut para 1 unknown na lang, hindi na tayo gagamit ng y, x na lang. Okay? So next, ang sabi dito, 4 years ago, so another column tayo dito, 4 years ago. So sa 4 years ago, edi subtract lang tayo ng 4. So si younger ay magiging x minus 4, si older naman, magma-minus din tayo ng 4 dito. So magiging 16 minus x minus 4, tapos masisimplify ito. Kasi pwedeng makombine itong 16 minus 4, pwedeng makombine yon, so magiging 12 minus x na lang siya. Okay? So dito tayo kukuha ng ating equation or ng expression dito sa column na ito
para sa ating equation. So ang sabi 4 years ago, so dito na ngayon, the age of the older, ayan, older child. Nasaan ba si older child? Ito si older child. Ayun, older, 12 minus x. So 12 minus x was, ibig sabihin ng was, tandaan, equal sign yung was, 3 times, so nakamultiply sa 3, 3 times, the age of the younger. Ano ba? Age ni younger 4 years ago, x minus 4. So i-multiply daw yon dito sa 3. So x minus 4. So yan ang ating working equation. Find the present age of each child. Okay, so ito yung hinahanap natin, x, tsaka 16 minus x. So just solve for x. So distribute muna natin si 3. Distribute. So just copy 12 minus x equals 3 times x. We have 3x. 3 times negative 4, that is negative 12. Pagsamahin natin si negative x at si positive 3x, so just add x to both sides. Cancel this. We have 12 is equal to 3x plus may invisible na 1, 3x plus 1x. That is equal to 4x minus 12. Pagsamahin si 12, so add 12 to both sides. Therefore, we have 12 plus 12, we have 24 is equal to 4x. Then finally, divide both sides by 4 para mawala si 4 dito, x na lang ang matitira. Therefore, the value of x is 24 divided by 4. That is equal to 6. So 6 ang age ni younger. So si younger ay 6, tapos si older naman ay 16. 16 minus 6, that is equal to 10. So therefore, ang age nila, find their present age. Ito na yung final answer natin. 6 and 10 ang age ng dalawang children. So i-checking natin 4 years ago. 4 years ago, itong 6 minus 4 magiging 2. 10, ito namang older na 10, 4 years ago magiging 6. So try natin. Sabi, the older is 3 times. 3 times as old. So eksakto, 2 times 3 equals 6. So tama yung sagot natin. 6 and 10 ang present age ng dalawang children. Okay, so that's all. So thank you for watching. I hope nagustuhan nyo ang explanation ko para sa age problem. So good luck po sa lahat na nagre-review para sa civil service exam or kung ano mang exam yan that involves mathematics. Kung may math question po kayo ay i-comment nyo lang dito sa aking channel, GTR Math Tutorial, or i-PM nyo ako sa aking Facebook, RJ Enseñado. So bye-bye and God bless.